Sabi nila, sa laki daw ng mundo ay may isang tao na nakalaan para sa atin. Yung tao na papangarapin na nating makasama sa lahat, mapalungkot man at saya. Pero paano kung husgahan ka ng mga taong nakapaligid sa inyo dahil lang nagmahal ka? Magagawa mo bang manatili at lumaban? O magsasakripisyo para maprotektahan ang pangalan ng taong mahal mo? Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Ikaw ang pinadala ng agency? Nakakunot ang noon na tanong ng lalaki sa babae na ngayon ay nakaupo sa silya sa harap ng office table niya. Yes po sir, Micaela Evangelista at your service, aka Ekang. Magiliw na tugon ng babae. Ay, eto nga po palang resume ko. Kasama po yung recommendation letter at feedback ng agency at pamilya ng ilan sa mga bata na naalagaan ko na po. Tsaka rin po yung mga pinadala po ng agency sa akin na ilang requirements gaya ng NBI. Dagdag pa nito bago inabot sa kanya ang isang envelope. Tinanggap naman yun ng lalaki. Binuksan at saglit na binasa at inaral ang mga yon. Ang babae naman ay malawak pa rin ang ngiti habang iginagala ang tingin sa opisina ng lalaki na nasa loob ng malaking bahay. Grabeng laki ng bahay. Bulong pa ni Ekang sa sarili bago muling tumingin sa lalaki. Ang pogi pa ng boss at mukhang mabango. Heaven, Beshi! Dagdag pa niya. Tapos ay mahinang napahagikgik. You're hired. Wika ng lalaki pagkaraan ng ilang minuto kaya biglang naubo ang babae. Aha? As in, hired na po? Yun na po yun? Wala nang interview? Walang tanong-tanong? Nag-review at practice pa naman po akong sumagot. Nakakunot ang noo na tugon niya. Muntik namang matawa ang lalaki dahil doon. Mabuti na lang ay napigilan niya ang sarili. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ba kailangan mo ng trabaho kaya ka nandito? Kunwari ay masungit na tanong nito sa kanya. Siya nga pala si Alexander Hidalgo, mas kilala sa tawag na Alex, 28 years old at nagmamay-ari ng sarili niyang negosyo, ang Hidalgo Aviation Services. Aware ka naman na nani ng anak kong pinapasok mong trabaho, hindi ba? Tanong ni Alex, kaya tumango si Ekang. Good. At base sa work experience na nasa resume mo, may more than 3 years experience ka na bilang nani. Sabi rin ng agency dito sa recommendation letter, kung hindi nag-migrate sa ibang bansa ang pamilya ng huling alaga mo, hindi ka titigil sa serbisyo sa kanila. Maganda rin ang feedback ng pamilyang yon sa'yo. Kahit ang pamilya ng mga nauna mong alaga. And that's more than enough for me. Nasabi na rin sa'yo ng agency ang sahod at benefits. Now, I just need you to sign the contract. Dagdag pa nito bago inilapag sa mesa ang ilang papel. Agad namang kinuha ni Ekang ang mga yon para sana basahin. Pero nang makita niya ang malaking sahod na nakasulat doon, maging ang magandang benepisyo, ay tila nagniningning ang mga mata niya at pumirma ng walang halong pag-aalinlangan. Alam niya na stay-in nanny ang papasukin niya at sanay naman siya na mag-alaga ng bata. Bukod nga sa may experience na siya sa pagiging nanny, ay siya rin ang nag-alaga sa nakakabata niyang kapatid sa tuwing kailangang maghanap buhay ng tatay nila noon. Dahil maagang nawala sa kanila ang nanay nila. Alam mo naman na ang role ng isang nanny, hindi ba? Kaya hindi ko na ipapaalala isa-isa sa'yo ang mga kailangan mong gawin. Magtitiwala na lang ako sa magandang feedback sa'yo ng dati mong boss at agency. Wika ng lalaki. Kailan ka pwedeng magsimula? Sa lalong madaling panahon sana. As you can see, busy ako masyado. At kailangan ko nang titingin sa anak ko. Hindi ko naman pwedeng iasa ang pag-aalaga kay Manang Belen na kasambahay dito. Kasi busy na rin yun sa mga kailangan gawin dito sa bahay. Dagdag pa nito nang matanggap na ang kopya ng pinirmahang kontrata ni Ekang. Ay, kering-keri na akong magsimula ngayon sir kung bet nyo.
May dala na nga rin akong mga gamit eh. Malawak ang ngiti na sagot niya. Good. If that's the case, sasabihan ko si Manang Belen na tulungan kang maging pamilyar sa bahay. Para makilala ka na rin ng anak ko. Saad ng lalaki. Since pumirma ka ng kontrata, bibigyan kita ng heads up. My son is just 5 years old, pero hindi siya madaling pakisamahan. Ngayon buwan pa lang, siyam na nani na ang umalis at sumuko sa kanya. Tila nagbabanta na saad pa nito. Sus, si Sir Jokerist. Carry yan ang powers ko, sir. Normal sa mga bata na maging makulit dahil dadaanan naman nila ang lahat ng ugali. Ang kailangan lang ay pasensya na dinaig pa ang haba ng traffic sa EDSA. Malawak ang ngiti at puno ng positivity na sagot nito. At kung totoo man na siyam ng nani na sumuko sa anak nyo, ay for sure, maiksipong pasensya ng mga yun. Taas noo, nadagdag pa niya. Totoo naman ang sinabi ni Ekang. Pero bukod doon, ay kailangan talaga niya ang trabahong ito, lalo na't ang laki ng offer na sahod para sa isang high school graduate na gaya niya. Kailangan kasi nila ng pang-maintenance ng tatay niya na na-stroke at hindi na makalakad ngayon dahil paralyzed na. Tapos ay tutuntong na rin sa kolehiyong kapatid niya. Sabi mo eh. But don't say I didn't warn you. Sagot ng lalaki at nagkipit pa ng balikat. Pinindot ang intercom na nasa mesa. Manang Belen, papunta na dyan sa kusina ang bagong nani ni Sander. Pakiasikaso na lang ho. Wika nito bago muling tumingin sa babae. You may go downstairs. Alam mo naman na ang daan. Hinihintay ka na ni Manang Belen. Saad pa nito na ang tinutukoy ay ang matandang kasambahay na sumalubong din sa kanya kanina pagkarating niya sa mansyon. Okay po sir, I'm looking forward to working with you po. Masayang tugon niya bago tumayo at naglahad pa ng kamay sa lalaki. Saglit na tiningnan ni Alex yon, tapos ay nagtaas pa ng isang kilay. Kilala siya sa trabaho bilang masungit at hindi marunong ngumiti. At aminado naman siya na may ganun siyang ugali. Pero ayaw niyang ma-intimidate agad sa kanya ang bagong nani, kaya tinanggap pa rin niya ang kamay nito. Welcome aboard. Maiksing tugon pa nito. Hindi naman maintindihan ni Alex kung bakit tila ba parang nakuryente siya sa kamay ng babae. Kaya naman, mabilis niyang binawi ang kamay at ibinalik na lang ang tingin sa laptop. Malawak naman ang ngiti ni Ekang na naglakad na paalis sa opisina. Pero pagkalabas pa lang niya ng pinto, ay laking gulat niya nang sunod-sunod na tumama sa muka at katawan niya ang maraming mga itlog. I don't like you! Alis ka dito! Ayoko sa'yo! Pangit ka't mabaho! You look like a witch! Sigaw pa ng isang batang lalaki na patuloy sa pagbato ng itlog sa kanya, na nababasag pa sa tuwing tumatama sa kanya. Ay hala! Teka lang naman! Time first! Gulat na sigaw ni Ekang habang pilit na sinasangga ng kamay ang nagsisilipara na itlog na tumatama sa kanya. Anong nangyayari? Gulat na sigaw ni Alex na nagmamadaling lumabas dahil sa ingay. Sander John Hidalgo! Sigaw pa nito nang makita ang kalokohan ng anak. Mukhang natakot naman ang bata kasi mabilis itong tumakbo paalis. Nag-aalala namang tumingin ang lalaki kay Ekang. Are you okay? Pasensya na. Wika nito. Siya pong aalagaan ko, sir. Nako, mukhang tama po kayo. Sagot ni Ekang. Nagbago na ba ang isip mo? Sabihin mo agad. Nakalagay naman sa kontrata na pwedeng maging null and void yun kung sa loob ng unang linggo pa lang magba-backout ka na. Wika ng lalaki. Hindi isang batang makakapagpasuko sa akin, sir. Puno pa rin ng positivity na sagot nito. Pinunasan pa niya ang nanlalagkit na muka dahil sa mga itlog gamit ang kamay. I'm glad to hear that. Mas malala pa ang ginawa niya sa ibang naging nani niya. Trust me, baka hindi lang ganito ang gagawin niya sa'yo. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan, pero wala namang nangyayari. May isang pagkakataon nga na nasigawan ko siya,
dahil sa kanyang ugali niya. Ang akala ko magtatanda na siya pero hindi pa rin pala. Hindi bale, pagsasabihan ko siya ulit ngayon. Wika ni Alex. Pwede ko rin po ba siyang kausapin tungkol dito, sir? Huwag po kayong mag-alala. Didisiplinahin ko siya na hindi sinisagawan at mas lalong hindi gumagamit ng dahas. Hindi siya masasaktan at hindi sasamang loob niya. Pero magiging good boy po siya. Nakangiting wika ni Ikang. Kaya mong gawin yun? Nakakunot ang noo na tanong ng lalaki. Pero may halo namang tuwa sa kaloob-looban niya kasi mukhang nakahanap na rin siya sa wakas ng perfect nanny para sa anak niya. Fine. Gawin mo ang kailangan mong gawin para lang madisiplina siya. But for now, please maligo ka muna. I mean, medyo nangangamoy ka na kasi dahil sa mga itlog. Dagdag pa ng lalaki, kaya agad na namula ang buong mukha ni Ikang sa hiya. Sabi ko nga po, sir. Sagot niya at pilit pang ngumiti bago nagmamadali nang bumaba. Pagkatapos maligo ay tinulungan naman siya ni Manang Belen na makapagsettle sa magiging kwarto niya. Tapos ay inilibot siya nito sa mansyon para nga daw maging pamilyar siya rito. Medyo tumagal nga sila dahil sa laki ng bahay. May isa pang kasambahay dito bukod sa akin, si Susan. Pero nasa palengke siya ngayon para mamili ng stocks. Makikilala mo siya mamaya. Siya ang nakatoka sa mga gawaing bahay at paglalaba. Bukod doon, may isang driver para kay Sander. Nakita mo yung lalaki sa may hardin kanina, di ba? Yun si Marvin, na asawa ni Susan. Ang magiging driver niyo ni Sander sa tuwing may kailangan kayong puntahan. Saad ng matanda at tumangutango naman siya habang nakikinig. May ilan lang na ayaw si Alex. Una, maingay. At pangalawa ay yung mga tao na pakialamera. Kaya kahit na anong mangyayari, huwag kang basta-basta papasok sa kwarto at opisina niya. Maliwanag ba? Saad pa ng matanda, kaya nakangiti siyang tumango. Madalas namang wala yung dito sa bahay. Pero mas maigi pa rin yung nag-iingat dahil may pagkabugnuti ng isang yun. Halika, doon tayo sa kwarto ni Sander para formal ka nang makilala ng bata. Dagdag pa nito, kaya muli na silang naglakad. Manang Belen, pwede po bang ako na lang munang haharap kay Sander? Nakangiting tanong niya rito nang nasa harap na sila ng nakasarang pinto. Sigurado ka ba, iha? Ibang ugali ng batang yan. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Nag-aalalang saad ng matanda. Ako pong bahala, Manang. Huwag po kayong mag-alala. Sagot niya, kaya tumango na lang ang ginang. O siya, ikaw bahala. Kung may kailangan ka, nasa baba lang ako. Pagkatapos mo siyang kausapin, ayain mo na rin sa baba para makakain na ng tanghalian. Tugon ng matanda, tapos ay naglakad na paalis. Huminga naman ng malalim si Ikang bago kumatok sa nakasarang pinto, pero walang sumasagot. Kaya naman, dahan-dahan niya itong binuksan at agad niyang nakita ang batang si Sander na nakaupo sa kama nito, bahagyang nakayuko at tahimik na umiiyak. Ala baby, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong niya bago nagmamadaling pumasok para lapitan ito. I'm not a baby! And go away! I don't like you! Dahil sa'yo, sinigawan at pinagalitan ako ni Daddy. Malis ka na! I don't need you! I don't need anyone kasi big boy na ako! Umiiyak na sigaw ng bata. Pero hindi niya ito pinakinggan. Bagus ay umupo siya sa tabi nito. Nako, alam mo ba, yung huling bata na inalagaan ko, iyakin masyado. Sa kaiiyak niya, biglang nahulog na parang bola yung isang mata niya at hindi na niya naibalik. Nako, kawawa naman. Wika niya kunwari, kaya biglang natigilan sa paghikbi ang bata na para bang natakot at agad pang napatingin sa kanya. Is that true? Tanong pa ng bata. Kaya marahan siyang tumango. Kaya huwag ka nang iiyak ha. Tsaka,
Hindi ba sabi mo big boy ka na? At alam mo ba, nakakapangit ang umiiyak. Nakangiting sagot niya. Suminghot naman ang bata para pigilan nga ang pag-iyak. Di iyakin ka rin kasi pangit ka. Bulong ng bata. Grabe siya. Aniya at mahina pang natawa bago marahang pinunasan ang basang pisngi ng bata. Friends na tayo Nakangiting dagdag pa niya. No, ayoko. I still don't like you. Nakanguso na sagot naman ng bata. Ha? Bakit naman? Mabait naman ako Saad niya. Because I don't need a yaya. Big boy na ako at kaya ko ng sarili ko. I don't need your help. Giit ng bata. Saglit namang natigilan si Ekang kasi hindi siya naniniwala rito. Tapos ay naaalala niya ang sinabi ni Alex kanina na busy daw ito. Maging ang sinabi ni Manang Belen na madalas daw wala sa bahay ang lalaki. Hindi na bago sa kanya ang ganitong mga kwento sa dami ng mga inalagaan niya. Kadalasan sa mga magulang ay busy masyado sa trabaho na hindi na halos mabigyan ng oras ang kanilang mga anak. At madalas naman sa mga batang gaya ni Sander ay naghahanap lang ng atensyon ng magulang. Kaya nagiging sutil ang mga ito para maghanap ng atensyon at yun ang kailangan niyang intindihin. Alam niya na kailangan niyang tulungan ito. Di, wag mong iisipin na yaya mo ko. Isipin mo na lang, kunwari friends tayo. Wika niya. Sige, ganito na lang. Hayaan mo ako dito ng kahit 1 week lang. At kapag ayaw mo pa rin sa akin, alis na ako. Nakangiting suwestyon pa niya sa bata. Kahit pa wala talaga siyang balak na umalis dahil malaki ang sahod. Tiwala naman siya na makukuha agad niya ang kiliti nito. No! Ayoko pa rin! Ayoko sa'yo! Pagmamatigas ng bata. Ayaw mo talaga? Naku, masaya pa naman akong maging kaibigan. Marami akong alam na pwedeng laruin. Tumbang preso, luksong baka, patintero, taguan. Masaya ang mga yun. Tsak na mag-e-enjoy ka. Nakangiting saad niya. Really? Mahina ang boses na tanong ng bata na tila naninigurado. Malawak naman siyang ngumiti bago tumango. Fine then, but don't treat me like a baby. Giit ng bata. Mahina ulit siyang natawa bago tumango. Sige, pero bago yon, wala ka bang sasabihin sa akin? Nakangiting tanong niya. Napanguso na naman ng bata na tila hindi naiintindihan ang sinabi niya. Mali yung ginawa mo kanina kasi nasaktan ako. Hindi ka ba magsusorry? Hindi ba dapat kapag may nagawa kang mali, nagsusorry ka? Saad niya. Sorry. Mababa ang boses na sagot ng bata. Ayan, madali ka naman palang kausap Pero bukod sa akin, dapat mag-sorry ka rin sa daddy mo. Saad niya. No! Siyang may kasalanan sa akin. Sinigawan niya ako Kaya dapat siyang mag-sorry. Giit naman ng bata. Sigurado ako na nagawa lang niya yun dahil nga may mali kang nagawa. Hindi ka naman niya pagagalitan ng walang rason Love ka ng daddy mo. At ayaw lang niya na baka masaktan ka o makasakit ka ng ibang tao. Mahinahon na paliwanag niya. Kung love niya ako, bakit ayaw niya sa akin? Bakit lagi siyang wala dito sa bahay? Ayaw nga niyang makipag-play sa akin. Tanong naman ng bata. Baka busy lang talaga siya. Alam mo na, para mabigyan ka niya ng magandang buhay. Para maibigay niya sa iyong lahat ng gusto mo. Sagot niya. I don't need anything. Gusto ko lang siyang makasama. Is that too much to ask? Pero kapag nandito siya, lagi lang siyang sa office. Madalas nga niya akong sinisigawan kasi maingay daw ako. Nakangusong tanong ng bata. Kaya agad siyang nakaramdam ng awa rito.
Napagtanto kasi niya na bukod sa uhaw ang batang si Sander sa atensyon ng ama, ay uhaw din ito sa kaibigan na makakalaro at makakasama. O sige, ganito na lang. Kapag nagsorry ka sa daddy mo, gagawa ko ng paraan para makasama mo siya ng kahit isang buong araw lang. Para makapag-bonding kayo, wala kayong ibang gagawin kundi ang maglaro. Ano, deal? Nakangiting saad niya. Kahit pa hindi siya sigurado kung paano gagawin yon. Promise? Naniniguradong tanong ng bata, kaya tumango siya. Okay then, saad pa nito. Kung ganon, halika na. Tapos baba na rin tayo para makakain ka na. At after mong kumain, maglalaro tayo. Wika niya, kaya malawak na napangiti ang bata na para bang na-excite sa narinig. Sabay naman silang naglakad palabas ng silid. Tapos ay dumiretso sila sa nakasarang pinto ng opisina ni Alex. Sa totoo lang ay kinakabahan si Ekang. Base kasi sa unang impresyon niya sa lalaki ay masungit ito at hindi marunong ngumiti. At naaalala pa niya ang sinabi ni Manang Belen na bugnutin daw ang lalaki at ayaw daw nito ng pakialamera. Pagkarating sa harap ng pinto ay kumuha ng lakas ng loob si Ekang bago kumatok. Bakit? Narinig niya ang masungit na tanong ng lalaki. Wag na lang kaya. Let's go na lang. Baka magalit siya ulit tapos sigawan tayo eh. May halong takot na bulong sa kanya ng bata. Bakit sabi? Sino ba yan? Narinig nila ang masungit at tila naiinis na saad ni Alex. Kasabay nun ay biglang nagbukas ang pinto at pareho namang nagulat sina Ekang at ang batang si Sander. What do you need? Hindi ba nasabi sa'yo ni Manang Belen na ayaw kong iniistorbo kapag marami akong trabahong ginagawa? Saad pa nito. Ay, sir, ano po kasi? Sorry po pero may sasabihin lang daw po sa inyo si Sander. Puno ng kaba na saad ni Ekang. Kumunot naman ang noo ni Alex bago tumingin sa anak niya. Sorry po, Daddy. Pabulong na saad naman ng bata. Yung naiinis na ekspresyon ni Alex ay tila lumambot nang marinig ang sinabi ng anak. It's okay. Basta wag mo nang uulitin kasi ang hirap humanap ng yaya para sa'yo. Sagot niya tapos ay napabuntong hininga pa bago lumuhod sa harap ng bata. At sorry din kung napagalitan at sinigawan kita. Alam mo naman na hindi tamang ginawa mo, di ba? Mahinahon ang boses na dagdag pa nito, kaya marahang tumango ang bata. Hindi ko na po uulitin, Daddy, kasi friends na po kami. Sagot ng bata, bahagya namang umawang ang bibig ni Alex sa narinig. Well, I'm glad to hear that. Saad nito. Tapos ay muli niyang tiningnan si Ekang na may halong pagtataka kung bakit at paano nito nagawang paamuin ang anak niya sa unang araw pa lang. Pwede mo ba kaming iwan saglit lang ng yaya mo? May pag-uusapan lang kami. Saad pa niya sa bata. She's not my yaya, Daddy. She's my friend. Giit ng bata, kaya mahinang natawa si Ekang. Okay po. I'll go now. Dagdag pa nito bago tumingin kay Ekang. I'll wait for you downstairs, ah. Saad nito, kaya nakangiting tumango ang babae. How did you do that? I mean, paano mo nakuha agad ang loob niya? Paano mo siya nagawang kumbinsihin na mag-sorry sa akin at makipagkaibigan sa'yo? Ito ang unang beses na nangyari to. Sigurado ka bang wala kang ginawa? Hindi mo ba siya tinakot o kung ano man? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki, kaya mahinang natawa si Ekang. Hala sir, hindi po ako ganun Mahilig lang talaga ako sa mga bata. Agad na depensa pa niya sa sarili. Wala naman po kasing
hindi nadadaan sa maayos na usapan, sir. At ang mga bata, madali lang kuhanin ang loob nila. Pwede natin silang pagsabihan pero hindi natin sila kailangang sigawan. Intindihin lang natin sila. Marami naman po kasing paraan para madisiplina sila ng maayos. Nakangiting dagdag pa niya. Napatangu-tangu naman ang lalaki dahil doon. You know what? Mukhang okay ka nga. And I'm starting to like you. You did a very good job on your first day. Pero sana hindi ka sa simula lang magaling. Tugon ng lalaki. Mahina namang napahagik-gik si Ekang dahil kinilig siya sa pag-I like you sa kanya ng boss niya. Like agad? Hindi ako easy to get, sir, ah. Natatawa na biro niya, pero napangiwi lang ang lalaki. Charing lang po, sir. Nagpapatawa lang po ako. Agad na bawi pa niya. Mukhang okay nga, pero mukhang baliw din naman. Bulong ni Alex sa sarili. Anyways, keep up the good work. Malay natin kapag nagtuloy-tuloy yan, dadagdagan ko pa ang sahod mo. Dagdag pa nito. Muling lumawak ang ngiti ni Ekang dahil sa narinig. Ay, don't worry po, sir. Ako pong bahala sa anak nyo. Papatunayan ko po sa inyo na hindi ako sa una lang magaling. Kasi pagdating sa mga bata, unlimited po ang pasensya ko. Masayang sagot niya. We'll see about that. Anang lalaki at nagkibit pa ng balikat. Sige na, puntahan mo na siya at marami pa akong kailangang gawin. Dagdag pa nito bago isinara na ang pinto na hindi hinihintay ang sagot niya. Ang sungit. Nagbibiro lang naman pero ang hirap patawanin. Bulong pa ni Ekang. Narinig ko yun! Sigaw ni Alex mula sa loob ng opisina. Kaya agad na napangiwi ang babae. Charing lang po ulit, sir! Agad na sagot naman niya bago nagmamadali ng umalis para mapuntahan sa baba ang alaga niya. Naging maayos naman ang mga naunang araw na pananatili ni Ekang sa mansyon. Hindi madali ang mag-alaga ng bata, pero kinakaya naman niya. Sobrang makulit ang batang si Sander, pero nakita niya na masaya ito sa tuwing tinuturuan niya ito ng mga bagong laro, gaya nga ng tumbang preso, luksong baka at kung ano pang mga larong kalsada. Ekang! Masayang sigaw ng batang si Sander sa pangalan niya habang kumakaway pa isang tanghali pagkatapos ng klase nito. Hello, baby! Malawak ang ngiting sagot naman ni Ekang bago niya ito sinalubong palabas ng pinto ng classroom. Kamusta ang pag-aaral mo? Very good ka ba? Ilan ang nakuha mong stars? Sunod-sunod na tanong niya bago kumuha ng bimpo at pinunasan ng noo ng bata na may pawis. Ekang, sabi ko big boy na ako. Kaya huwag mo na akong tatawaging baby. Nakanguso na sagot ng bata. Kaya mahina siyang natawa. Ekang, may 3 stars ako galing kay teacher. Tapos very good ako dun sa homework na ginawa natin kahapon. Kwento pa ng bata sa kanya. Naku, ang galing naman ng binata namin. Sagot naman ni Ekang. Pero hindi polite na Ekang lang tawag mo sa akin. Kasi mas matanda pa rin ako sa'yo. Diba? Mababa ang boses na dagdag pa niya. Anong itatawag ko sa'yo? Hindi ba friends naman tayo? Tanong ng bata na napanguso pa ulit. At natutuwa si Ekang na makitang ngumunguso ito kasi sobrang cute niya. Kamukhang-kamukha nito ang daddy niya. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Ekang kung ganito rin ba ka-cute ang Sir Alex niya kapag ngumunguso. Yaya na lang? Mas okay yun. Nakangiting sagot ni Ekang. Ayoko ng yaya. Tsaka, hindi ba sabi ko, you're not my yaya? Friends tayo. Giit naman ng bata. O sige, ate Ekang na lang. Okay ba yon? Aniya. Malawak na mangumiti ang bata bago tumango. Halika na. Alam mo ba, nasa bahay lang ang daddy mo. Hindi siya pumasok sa opisina ngayon. Tsak na matutuwa yun kapag nalaman niyang very good ka sa school at may 3 stars pa. Saad pa niya bago hinawakan ng kamay ng bata at nagsimula na silang maglakad paalis.
Ate Kang, may family day daw po kami sa Friday. Sabi po ni teacher, dapat daw po kasamang parents. So tingin niyo po ba pupunta po si Daddy? Dahil very good naman po ako sa school. Tanong ng bata nang nasa biyahe sila pa uwi. Pilit namang ngumiti si Ekang dahil doon. Alam mo, hindi ko rin alam eh. Pero susubukan natin siyang i-convince. Okay? Sagot niya. Ate Kang, hindi po ba nag-promise kayo na kapag nag-sorry ako kay Daddy, gagawa ka ng way para makapag-play po kami? Kahit na hindi na lang po kami mag-play, basta po sana kasama siya sa family day. Saad ng bata. Muli namang nakaramdam ng awa si Ekang dahil sa narinig. Titingnan ni Ate Ekang kung anong magagawa niya, ha? Nakangiting sagot niya. Kahit pa ang totoo ay hindi niya alam kung paano gagawin yon. Mahigit 1 linggo na rin siya sa poder ng mga hidalgo, pero sobrang dalang kung makausap niya ang Sir Alex niya. Bukod nga sa busy ito, ay sobrang sungit at hindi halos namamansin. Minsan ay kakausapin siya nito kapag may bilin o iniutos at hanggang doon lang yon. Pagka-uwi sa mansyon, as usual ay tahimik ang bahay. Sinama ng Belen at Susan sa abala na maghanda ng tanghalian sa kusina at malamang si Alex naman ay nasa opisina nito. Sinamahan naman na ni Ekang si Sander sa kwarto nito para nga makapagbihis. Ate Ekang, kaya ko na pong magbihis mag-isa kasi big boy na po ako. Go and talk to Daddy na po. Nakangiting saad ni Sander maya-maya kaya bigla siyang kinabahan. Ah? Ako? Bakit ako? Gulat na tanong pa niya. Ayaw niyo po? Hindi ba po nag-promise kayo sa akin? May halong lungkot na tugon ng bata at agad siyang nakadama ng konsensya dahil doon. Hala, hindi. Gusto ko. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? Sabi ko nga, eto na, pupuntahan ko na siya. Agad na wika niya. Dahil doon ay malawak ng ngumiti ang bata na yumakap pa sa kanya. Thank you, Ate Ekang. Sagot nito. Tipid namang napangiti si Ekang kasi alam niyang palagay na nga ang loob sa kanya ng bata. Lakas loob namang naglakad palabas si Ekang at dumiretso sa nakasarang pinto ng opisina ni Alex. Nang naroon na ay huminga pa siya ng malalim. Ready ka na ba, Ekang? Ready ka na bang masungitan, Ekang? Mahinang tanong pa niya sa sarili. Huminga naman siya ng malalim bago napapangiwing pumikit bago kumatok sa pinto. Ang kaso ay biglang nagbukas yon. Kaya naman, ang katok na sa pinto sana niya gagawin ay tumama sa matipunong dibdib ng lalaki. At ano sa tingin mong ginagawa mo? Nakakunot ang noo na tanong ng lalaki, kaya mabilis na napaatras si Ekang sa gulat. Ay, hala ang macho? Wala sa sarili na tugon pa niya. Ay, mali. Sorry po sir. Lutang na pagbawi pa niya sa nasabi. Ano bang kailangan mo, ha? Masungit na tanong nito. Sir, ano po kasi, alam niyo po, very good po si Sanders sa school ngayon. Tapos nakakuha po siya ng 3 stars mula sa teacher niya. Nakangiti pero puno ng kaba na paninimula niya. And, anong gusto mong gawin ko? Masungit pa rin na tanong nito. Bakit? Gusto ba niya ng reward? Tanungin mo kung anong gusto niya nang maipabili ko kay Susan. Dagdag pa nito. Ibang reward po kasi sanang gusto niya, sir. Kung okay lang daw po sana sa inyo. Mababang boses na tugon niya. Ano ba kasi yun? Will you stop beating around the bush? Giit ng lalaki. May family day po kasi sila sa Friday. Sabi daw po kasi ng teacher niya, dapat daw po kasamang magulang. Naiintindihan naman po niya na busy kayo pero umaasa po siya na sana makasama daw po niya kayo. Saad ni Ekang.
Yun naman pala eh. Naiintindihan niya na busy ako at marami akong kailangang gawin. Marami akong meeting with clients na kailangang daluhan sa Friday. May conference at site visit pa kami sa isa naming hangar. Sagot ng lalaki, kaya agad siyang napangiwi. May sasabihin ka pa ba? Kasi marami pa akong gagawin. Dagdag pa nito, pilit namang ngumiti si Ekang bago umiling. Yun lang po sir. Aniya kaya nilampasan na siya ng lalaki na naglakad na paalis. Pero sir, kung sakaling maaga pong matatapos yung mga gagawin niyo at makakahabol po kayo. Hindi na niya nagawang ituloy pa ang sasabihin nang muling lumingon sa kanya si Alex at pinutol nitong sasabihin niya. Akala ko ba naiintindihan niya na busy ako? Mukhang ikaw itong hindi marunong umintindi. Masungit na saad niya. Sorry po sir. Ang tanging naisagot na lang ni Ekang. Napailing naman ng lalaki tapos ay naglakad na paalis. Nang akmang babalik na sana si Ekang sa kwarto ni Sander, ay natigilan siya nang makita ang malungkot na muka ng bata na nakatingin sa kanya. Sander, nagugutom ka na ba? Alika na, kain na tayo sa baba. Pilit ang ngiti na wika niya. Ayaw sumama ni Daddy? Malungkot na tanong nito sa kanya. Ano kasi busy daw siya. As in, sobrang dami daw niyang kailangang gawin sa Friday. Pero kapag may time daw siya, babawi daw siya sa'yo. Tugon niya. You're lying? Malungkot na sagot ng bata. Ayaw lang talaga niya sa akin. Kasi hindi niya ako love. Dagdag pa nito. Uy, ano ka ba? Huwag mo ngang sasabihin yan. Hindi totoo yan, okay? Love ka ng daddy mo. At nagkataon lang na busy talaga siya. Alam mo, kung napaaga lang sanang announcement ng teacher mo, tiyak gagawa yun ng paraan para makapunta. Saad naman niya, tapos ay pilit pang ngumiti. Alam mo, kumain na lang muna tayo. At pagkatapos, maglaro na lang tayo. Gusto mo ba yon? Tanong niya. Pilit na pinapangiti at pinapasaya ang bata. Tipid naman na itong umiti, tapos ay tumango. Ate Ekang, it's okay po kung hindi sasama si Daddy. It's okay din po kung ayaw niya sa akin. Basta po, kasama ko po kayo sa family day. Tsaka dito lang po kayo ha. Huwag niyo po akong iiwan. Friends na po tayo forever. Okay po? Malambing na saad ng bata. Awang-awa naman si Ekang dito at ayaw niyang ipakita na nagiging emosyonal siya kaya pilit siyang ngumiti ng malawak bago tumango. Oo naman, sasamahan kita sa family day at friends tayo forever. Sagot niya. Nang araw na yon ay pilit na ginawa ni Ekang ang makakaya niya para kahit na papano ay mapasaya ang batang si Sander at mawala sa isip nito ang ideya na hindi siya sasamahan ng ama sa family day nila. Kahit ng sumunod na araw ay ganun pa rin. Ate Ekang, let's play tumbang preso na po. Yun na po kasi favorite kong game eh. Nakangiting pag-anyaya sa kanya ni Sander isang hapon pagkatapos nilang mag-review at gumawa ng mga homeworks ng bata. Naku baby, wag muna siguro ngayon. Sa terrace kasi nagtatrabaho ang daddy mo. Baka maingayan sa atin tapos magpagalitan tayo. Sagot naman niya. Please po Ate Ekang. Promise, hindi po tayo maingay. Please po. Nagpapakyut na pangungulit sa kanya nito. Kaya mahina siyang natawa. O sige, basta promise mo hindi tayo mag-iingay ha. Nakangiting saad niya, kaya masayang tumango ang bata. Iniligpit naman na ni Ekang ang mga gamit ng bata. Tapos ay sabay na silang naglakad palabas. Nadaanan nga nila sa may terasa si Alex na mukhang hindi sila napansin kasi ay tutok na tutok ito sa kanyang laptop at maraming mga papel na nasa harap ito. Masaya namang kinuha ni Sander yung kaparehong lata na ginamit din nila nung huling beses na nilaro nila ito. Ate Ekang,
Ikaw po ang taya ha? Saad pa nito. Okay baby. Sagot naman niya. Nang maitayo ang lata ay tumayo si Ikang malapit doon. Si Sander naman ay medyo lumayo habang may hawak na tsinelas na gamit pambato sa lata. Go baby! Nakangiting pag-cheer pa niya rito. Malawak pa rin ang ngiti ni Sander nang ibinatong tsinelas patungo sa nakatayong lata. Ang kaso ay sumobra ata yon sa lakas. Dumiretso kasi yon sa terasa kung nasaan ang daddy nito. At kung siniswerte ay tumama ito sa mug ng kape na agad natumba. Kaya naman gulat na napatayo si Alex. Kasabay nun ay nabasa ng kape ang mga papel na nasa mesa. What the? Galit na sigaw nito bago napalingon sa kanila. Ay, hala sir, sorry po. Agad na saad ni Ikang na nagmamadali pang tumakbo palapit. Maging sinama ng Belen at Susan ay nagmamadaling lumabas dahil sa ingay. Anong nangyayari dito? Tanong pa ni Manang Belen. Sinong nambato ng tsinelas? Madiin na tanong ni Alex. Agad na nagtago sa likod ni Ikang ang batang si Sander. Na yumakap pa na tila natatakot na. Ano? Hindi kayo sasagot? Sino sabing nambato ng tsinelas sa akin? Sigaw nito. Ako po sir. Agad na sagot ni Ikang kasi alam niyang takot na ang bata. Sorry po sir. Tinuturuan ko po kasi si Sander na maglaro ng tumbang preso. Napalakas po kasi ang bato ko eh. Pasensya na po talaga sir. Dagdag pa niya. Pasensya? Alam mo ba kung gaano ka-importante ang mga papel na to, ha? These are contracts from one of our biggest clients. Ipapaalala ko lang. Yan ang trabaho mo dito. Hindi ang turuan ng anak ko ng kung ano-anong walang kabuluhan. Maanghang na saad ng lalaki. Kaya napalunok ng laway si Ikang at hindi nakasagot. And you, young man, hindi ba dapat homeworks mong ginagawa mo at ang pag-review ng lessons? Hindi yung puro larong inaatupag mo. How will I sign these contracts now? Huh? Nakakaya na magre-request pa ako sa kanila ng bago dahil natapuno na kapitong una nilang binigay. Ano lang iisipin nila sa akin? Napabaya ako? Paano pa nila pagkakatiwala sa akin ng malalaki nilang eroplano? Gayong mga ganitong kaliliit na papel, napabayaan ko. May halong galit na dagdag pa nito bago napailing at padabog na kinuha ang mga gamit at naglakad na papasok sa loob. Ano ba kasing nangyari? Ano bang ginagawa niyo? Tanong ni Manang Belen sa kanila nang wala na si Alex. Manang, ilang araw na po kasing malungkot tong si Sander. Kasi nga hindi siya masasamahan ng daddy niya sa family day nila. Gusto ko lang naman po siyang pasayahin eh. Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Nanlulumo na saad ni Ikang habang yakap ang ulo ni Sander na ngayon ay mahigpit ang yakap sa kanya at mahinang humihikbi. Manang, hindi ho si Ikang nambato ng tsinelas. Si Sander ho. Mukhang takot na takot ang bata sa daddy niya. Alam niyo naman po kasi yung si Sir kapag galit. Walang prenong bibig. Kaya inako ho ni Ikang kasalanan. Bulong naman ni Marvin, ang driver na nakakita ng nangyari. Napabuntong hininga na lang si Manang Belen dahil sa nangyari. Ikang iha, sa susunod kasi, mag-iingat na lang kayo, ha? Anang matanda, kaya tipid nang umiti si Ikang bago tumango. Tsa, ipanik mo na yang si Sander sa taas para mabihisan at pawis na. Dagdag pa nito. Ate Ikang, bakit po ito ko ni Daddy? Umiiyak na tanong pa ng bata, kaya natigilan ng lahat. Naku baby, hindi kahit ng daddy mo. May kasalanan lang talaga tayo kaya need nating mag-sorry sa kanya mamaya. Okay? Mahinahon na tugon niya. Yan naman po lagi niyo sinasabi. Na love niya ako at hindi hate. Pero alam ko po, ayaw niya sa akin. Kasi lagi po siyang galit
at sumisigaw. Alam ko po, hate niyo po ako. Umiiyak na saad nito. Pero bakit hate po niyo ako? Good boy naman po ako, hindi po ba? Hindi naman na po ako bad at naughty eh. Dagdag pa nito. Baka pagod lang siya at stress sa dami ng ginagawa. Maniwala ka sa akin, hindi ka hit ng daddy mo. Kasi walang magulang na hindi love ang mga anak nila. Basta magsusorry tayo mamaya sa kanya, ha? Mahinahon na saad niya bago pinunasan ng luha sa pisngi ng bata. O siya, tahan na. Hindi ba sabi mo big boy ka na? Dagdag pa niya. Sumingot naman ang bata bago marahang tumango. Pagkatapos ay inaya na niya ito papunta sa kwarto para nga matulungan na bihisan. Sa totoo lang ay awang-awa si Ekang sa batang si Sander. Ayaw niyang isipin nito na hindi siya mahal ng daddy niya at hindi na niya alam kung paano pa mapapaniwala ito na mahal siya nito. Kinagabihan ay ayaw lumabas ng bata sa kwarto. Kaya naman, dinalhan na lang siya ni Ekang ng dinner at doon sila kumain. Pero hinintay naman nila na matapos sa mga ginagawang trabaho si Alex para nga makapag-sorry ulit sila dito. Ang kaso ay nakatulog na si Sander kahihintay sa ama. Kaya naman, lumabas na sa silid si Ekang para magpahinga na rin sana. Pero saktong lumabas din ng opisina si Alex, kaya nagkasalubong ang dalawa. Sir, pwede ko po ba kayong makausap? Mababa ang boses na tanong ni Ekang. Tungkol saan? Maiksing tanong ng lalaki. Gusto ko lang po sana ulit humingi ng sorry sa nangyari kanina. Sagot niya. Kinausap na ako ni Manang Belen at sinabi niya na si Sander ang nakatama ng tsinelas sa kape at inako mo lang ang kasalanan. Saad ng lalaki. Look, I appreciate that you care for him. Pero hindi tama na pagtakpan mo siya sa kasalanang nagawa niya. Dagdag pa ng lalaki. Alam ko naman po yun, sir. Pero natatakot po kasi siya kanina. Kaya ako yun nagawa. Paliwanag niya. Tsaka, kasalanan ko pa rin po kasi ako pong nagturo sa kanya ng tumbang preso. Dagdag pa nito. Yes, it's also your fault. Pero hindi porke natatakot siya ay pagtatakpan mo na ang kasalanan niya. Paano siya matututo na umako ng responsibilidad kung ganun laging gagawin mo? Giit ng lalaki. Tama po kayo, sir. At sorry po ulit. Pero willing naman po siyang umamin sa kasalanan niya at mag-sorry sa inyo. Ang kaso, nakatulog na po kasi siya. Kahintay sa inyo eh. Ayaw naman daw po niya kayong storbohin sa opisina niyo kasi baka busy daw po kayo at magalit po ulit. Paliwanag ni Ekang. Kaya tipid na lang na tumangong lalaki. Is that all? Kung wala ka nang sasabihin, magpapahinga na ako. Pagod ako at masakit ang ulo ko sa dami ng ginawa ko maghapon. Wika ng lalaki. Meron pa po. Agad na sagot ni Ekang kaya muling natigilan ng lalaki. Ano po? Sana mag-sorry din po kayo sa kanya. May halong kaba na saad niya. Bakit ako hihingi ng sorry? Kayo tong may nagawang kasalanan. Napapailing na saad ng lalaki. Yung pagpaparamdam niyo po sa kanya na parang ayaw niyo sa kanya. Hindi po ba kasalanan yon? Giit ni Ekang at muntik na niyang sampalin ang sarili dahil nadulas siyang sabihin yon. Madalas talaga pinapahamak siya ng sarili niyang kadaldalan. Ano bang sinasabi mo? Kailan ko ginawa yun? At kine-question mo ba ang pagiging ama ko sa kanya? Nakakunot ang noo at tila naiinis na tanong ng lalaki. Hindi po sir. Hindi ko po kine-question ang pagiging ama niyo sa kanya. Kasi alam ko naman po na ginagawa niyong makakaya niyo para mabigyan siya ng magandang buhay eh. Lalo na hindi po biro na magpalaki ng anak na mag-isa lang po kayo. Kasi nakita ko rin po ang hirap ni tatay nun sa amin ng kapatid ko. Kaya maniwala po kayo na naiintindihan ko po kayo.
Sagot ni Ikang, tapos ay napabuntong hininga pa. Pero yun lang po ba talaga ang mahalaga? Tanong pa niya. Sa isip niya, siya rin namang nadulas na siya at mukhang masisisante na ay itutuloy na niya ito. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Naiinis sa tanong ng lalaki. Kanina po, iniisip niyo ang sasabihin ng ibang tao sa inyo. Pero hindi niyo nagawang isipin ang mararamdaman ni Sander habang sinisigawan at pinapagalitan niyo siya. Dahil lang gusto niyang maglaro. Sagot ni Ikang. Sir, pasensya na po ulit. Alam ko po na ayaw niyo sa mga pakialamera. At alam ko po na wala ako sa lugar para sabihin to. Pero naawa na po kasi ako sa bata. Ilang beses na po niyang tinanong sa akin kung bakit ayaw niyo sa kanya. At ilang beses ko na rin pong sinabi sa kanya na mahal niyo siya. Na busy lang kayo para mabigyan siya ng magandang buhay. Pero minsan po kasi, kahit ako, hindi ko alam kung maniniwala pa sa mga sinasabi ko sa kanya. Mahabang dagdag pa niya. Kaya bahagyang umawang ang bibig ng lalaki na tila nagulat sa narinig. Tinanong niya sa'yo kung bakit ayaw ko sa kanya? Mababa ang boses at tila hindi makapaniwalang tanong nito. Kaya marahang tumango si Ikang. Hindi lang po isang beses, sir. Maraming beses na po. Aniya. Alam niyo po ba ang rason kung bakit pinagtitripan niya mga naging yaya niya dati? Kasi gusto po niyang kunin ang atensyon niyo. Bata pa po siya, pero nagawa na niyang isipin na kapag nagkaroon siya ng yaya, mas lalo mo na siyang hindi bibigyan ng oras. Kasi may titingin at mag-aalaga naman sa kanya. At yung family day po, konting oras lang pong hinihingi niya sa inyo para dun, sir. Pero hindi niyo po mapagbigyan. Alam ko pong busy kayo sa negosyo niyo. Naintindihan ko po yun at alam kong naintindihan din po ni Sander yun. Pero yun lang po ba talaga ang mahalaga para sa inyo? Kasi sir, kung ganun lang din po, hindi na po ako magtataka kung isang araw tuluyan ang lumayong loob ng bata sa inyo. At ayoko po na mangyari yun. Kaya sana, huwag niyo rin pong hahayaan na mangyari yun, sir. Mahabang dagdag pa niya. Gusto lang pong maramdaman ni Sander na may ama siya, na mahal niyo rin po siya. Gusto lang po niya na mabigyan niyo siya ng kahit konting atensyon lang. Yun lang po ang hiling niya. Hindi naman po siguro kalabisan yun. Hindi po ba? Saad pa niya. Yun lang po, sir. Pasensya na po ulit sa pagiging pakialamera ko. Sige po, sir. Magpahinga na po kayo. Dagdag pa niya, tapos ay nagmamadali nang naglakad pababa at dumiretso sa kwarto niya. Nang nakakulong na sa kwarto si Ikang, ay agad niyang sinabunutan at sinampal-sampal ang sarili. Gaga ka, Ikang! Bakit pang daldal mo, ha? Bakit pa pakialamera ka? Mag-impake ka ng impakta ka kasi tiyak na wala ka ng trabaho bukas. Nanlulumo na bulong niya sa sarili bago binagsak ang sarili sa kama. Ay, paano ng maintenance ni tatay? Paano ng college ni Bunso? Paano ng malaking sahod? Paano na yung promise ko kay Sander na hindi ko siya iiwan? Paano nang nakaka-inspire na kagwapuhan ng boss kahit pamasungit? Dagdag pa niya. Ay, mali. Hindi mo dapat isipin yan, Ikang. Mali ang ginawa mo namang himasok. Pero huwag kang magsisi kasi para kay Sander yun. Marami pa na may ibang trabaho na pwedeng pasukan dyan. Pangungumbinsi niya sa sarili, tapos ay tumango pa. Pero engot ka pa rin, Ikang. Hindi ka nag-iisip. Kaya huwag ka nang magtaka kung bukas na bukas din. Paalisin ka na rito. Nanlulumong saad niya, tapos ay napabuntong hininga na lang sa huli. Sa sumunod na araw ng Biyernes, ay maagang bumangon si Ikang. Ginising din naman niya ang batang si Sander para makakain na ito ng agahan at makapaghanda na sa pagpasok sa school para nga sa family day nila. Ate Ikang, pwede po bang hindi na lang po tayo pupunta? Baka po kasi
mapagtawanan po ako ng mga classmates ko. Kasi sigurado po ako lang walang kasamang family dun. Mababa ang boses na saad ng bata nang nasa biyahe na sila paalis. Ako baby, friends naman tayo 'di ba? At para na rin tayong family. Sasamahan naman kita eh. Tsaka magaling ako sa mga games. Tsak mananalo tayo sa lahat ng palaro dun. Nakangiting tugon niya na pinapagaan ang loob ng bata. Pwede po bang kayo na lang ang mami ko? Tanong pa ng bata, kaya bigla siyang naubo. Si Marvin naman na driver nila ay mahinang natawa. Ganun pa man ay bahagya siyang nakaramdam ng kilig sa ideyang yon. Pero mabilis ding umiling. Hindi ikang, hindi ka dapat kiligin sa masungit na bus mo. Kumbinsi pa niya sa sarili niya. Hindi na siya nakasagot kasi nakarating na sila sa school. Sabay naman silang bumaba sa sasakyan at magkahawak kamay na naglakad papasok sa loob ng gate. What took you so long? Bakit ngayon lang kayo? Malapit nang magsimula ang program. Saad ng isang lalaki sa may gate na hinihintay sila. Kaya pareho silang nagulat nang makita si Alex doon. Daddy! Masiyang sigaw naman ng bata sa ama nito. Pero ang ngiti ay agad ding nawala. Why are you here po? Hindi ba po busy po kayo sa work? Tanong pa nito. Busy si Daddy. Pero hindi ko naman pwedeng palampasin ang first family day ng binata ko. Maaga akong umalis kanina at nagpunta sa office. Para personal na i-cancel ang mga appointments ko. Tapos dito na ako dumiretso. Nakangiting tugon ng lalaki tapos ay hinaplos pa ang ulo ng bata. Ready ka na ba, big guy? Let's make sure na mananalo tayo sa mga games. Dagdag pa nito, kaya malawak nang umiti ang bata at tumango. Yes po, Daddy. Thank you po. Masayang sagot nito na tila ba agad nawala sa isip ang ideya na ayaw sa kanya ng ama niya. Nang tumayo si Alex, ay tiningnan nito si Ekang. Medyo harsh ka sa akin kagabi. Pero sa tingin ko, kailangan ko yon. Nakangiting wika ng lalaki. Napakagat naman sa ibabang labi si Ekang dahil sa narinig. Ibig po bang sabihin, hindi niyo ako sisisantihin? Naku, thank you po. At sorry po talaga sa kadaldalan ko, sir. Kinakabahan pero may halong tuwa na saad niya. Bakit ko naman gagawin yon sa taong may malasakit sa anak ko? Nakangiting tugon nito. Ang dami na niyang naging yaya, pero sa'yo lang siya napalapit ng ganito. Thank you for making me realize my mistakes. Sa totoo lang, parang mas magulang ka pa nga niya kaysa sa akin. At kung ganito kakabuti sa anak ko, sigurado na magiging mabuting mommy ka rin sa mga magiging anak mo sa future. Dagdag pa ng lalaki. She's like a mommy to me, Daddy. Sabi ko nga po, siya na lang po sanang mommy ko. Nakangusong tugon naman ng bata na nakikinig pala sa kanila. I think she'll be a great mom, big guy. Nakangiti pa rin na saad ni Alex at pakiramdam ni Ekang ay may halong harot pa ang boses nito. Halina kayo. Dagdag pa niya bago binuhat ang bata. After this, saan mo gustong magpunta? Mag-mall tayo. Gusto mo? Kain sa labas? Bibilhan ka ni Daddy ng maraming toys. Saad pa niya sa bata. Talaga po, Daddy? Yay! Can we also play tumbang preso po kapag po nakauwi na po tayo? Excited na wika ng bata. Oo naman. Sa'yo lang si Daddy ngayong araw. At gagawin natin lahat ng gusto mo. Sagot niya. Pero gusto kong tandaan mo, I don't hate you. And I'm really sorry if I made you feel that way. Promise hindi na mauulit. At promise din ni Daddy na mas bibigyan pa kita ng atensyon. Mahal ka ni Daddy kaya yun ang gusto ko na lagi mong tatandaan. Okay? Malambing na dagdag niya at nakangiti namang tumango ang bata. Yes po, Daddy! And I love you din po!
Sagot nito na mahigpit pang yumakap sa ama. Hindi naman maalis ang ngiti ni Ekang habang pinapanood ang mag-ama. Masaya siya na naintindihan ni Alex ang punto niya kagabi at masaya siya na hindi siya nasisante. Pagkatapos noon ay sabay-sabay na silang naglakad papunta sa gymnasium ng school kung saan nga gaganapin ang family day. Mr. Hidalgo, akala ko hindi ka makakarating. Alam ko naman na sobrang busy ka. Pero masaya ako makita ka rito. Malawak ang ngiting salubong sa kanila ng principal pagkatapos nila sa gym at kinamayan pa siya nito. Kaya maraming mata agad ang napatingin sa gawi nila. Look at the gym! Ang ganda, diba? It's all thanks to you. Sobrang laking tulong ng mga donations mo para sa school na to. Dagdag pa ng matandang lalaki. It's good to see you, Mr. Ramos. Maiksing tugon naman ni Alex. And you must be… Nakangiting tanong ng principal kay Ekang nang mapalingon ito sa kanya. She's my new mommy. Walang pag-aalinlangang sagot ng nakangiting si Sander. Kaya naubo na naman si Ekang. Si Alex naman ay mahinang natawa. Pansin ni Ekang na medyo marami ang nagbulungan dahil doon at bahagya siyang nakaramdam ng hiya. Oh, I'm pleased to meet you, Mrs. Hidalgo. Napakaganda mo. Nakangiting tura ng matanda bago muling tiningnan si Alex. Hindi ko alam na ikinasal ka na pala. You look happy at magaling kang pumili. Dagdag pa nito, kaya muling natawa si Alex na nagkibit lang ng balikat. Paano? May iwan ko na muna kayo rito. Please enjoy. Paalam pa ng matanda bago naglakad na paalis. La, Mrs. Hidalgo agad? Bulong pa ni Ikang sa sarili, kaya napangisi si Alex. Kinikilig ka naman, if I know. Pinagpapantasyan mo na ako mula ng unang araw mo sa bahay. Kahit yung paghawak mo sa dibdib ko. Alam kong kunwari lang na aksidente yon pero sinadya mo talaga. Natatawa na sagot nito. Hindi sir Feeling nito. Natatawa na tugon na lang ni Ekang. Kahit napapaano kasi ay natutuwa siyang makita ang makulit na side ng lalaki. Hindi yon lagi na lang itong nagsusungit. Pagkatapos noon ay nagsimula ng program ng Family Day. Nagsalita ang principal sa stage at kung ano-ano pa. Tapos ay nagsimula na rin sa mga palaro gaya ng newspaper dance, sack race at kung ano-ano pa. Sobrang nag-enjoy ang tatlo, lalo na't madalas nga silang nananalo sa mga palaro. Si Ekang naman ay kilig na kilig. Kasi nagkaroon siya ng pagkakataon na magpabuhat sa gwapong si Alex sa newspaper dance. Nakalibre din siyang yakap dito sa sack race. Grabe, nakakapagod. Pero nag-enjoy ako. It was fun. Nakangiting saad ni Alex ng tanghali na pagkatapos ng family day. Pinauna na niyang umalis ang driver na si Marvin kasi nga ay balak pa niyang ipasyal sa mall ang anak kasama si Ekang. Nag-enjoy rin po ako, Daddy! Masayang sagot naman ni Sander. Ikaw, Ekang, nag-enjoy ka rin ba? Napapangiting tanong ni Alex. Alam ko ng sagot. Base sa ngiti mo kanina habang yakap mo ko, mukhang enjoy ka na eh. Nanunukso na dagdag pa nito. Napahagik-gik naman ang batang si Sander sa narinig. Samantalang si Ekang ay namulang magkabilang pisngi. Si Sir, jokeris masyado. Ikaw po kaya tong mahigpit ang yakap. Bawi naman ni Ekang. Gustong-gusto mo naman. Nakangisi na tugon ng lalaki. Siyempre! Gulat na sagot ni Ekang. Siyempre, para manalo tayo sa mga games. Kasi para kay Baby Sander yun. Agad na bawi pa niya. Natawa na lang si Alex kasi natutuwa siyang makita na namumula ang buong mukha ni Ekang dahil sa kanya.
Pagkarating sa mall ay kumain muna sila saglit. Nang matapos at makapagpahinga na rin ay dinala nila sa arcade si Sander at doon sila naglaro. Gaya ng pangako ni Alex sa anak, binilhan din niya ito ng maraming bagong laruan. Marami pa silang ginawa bukod sa mga yon at gabi na ata nang magpasya silang umuwi. Dala nga ata ng labis na pagod, nakatulog na si Sander sa sasakyan. Ako na ang magdadala sa kanya sa kwarto niya, Ikang. Matutulog ako sa tabi niya ngayong gabi. Nakangiting wika ni Alex nang makababa na sila sa sasakyan. Salamat sa mga ginawa mo para sa anak ko ngayong araw. At salamat din ulit sa pagpapaintindi sa akin ng mga pagkakamalit, pagkukulang ko sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mag-e-enjoy ng ganito ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakapag-bonding ng anak ko. Puno ng sinseridad na dagdag pa nito, kaya agad na napangiti ang babae. Salamat din po sir, kasi napasaya niyo po si Sander. Sagot ni Ikang. Siya lang ba ang napasaya ko? Napapangiti na tanong ng lalaki, kaya pilit na tumawa si Ikang. Siyempre po, masaya po ako, kasi nag-enjoy po ako. Sige na nga po, magpapahinga na rin po ako. Puno ng kaba na sagot niya. Bago nagmamadaling tumakbo na papasok sa loob ng bahay. Si Alex naman ay mahina na lang na natawa sa hindi malamang dahilan. Sobrang gaan ng loob niya sa babae. Hindi niya alam kung bakit. Pero dahil kay Ikang, nagawa ulit niyang ngumiti at tumawa na nanggagaling sa puso. Bagay na akala niya ay hindi na niya magagawa ulit mula nang mawala sa kanya ang mama ni Sander, ang unang babae na minahal niya. Naging maayos at magaan naman ang mga sumunod pang araw. Nakita ni Ikang ang malaking pagbabago sa relasyon ng mag-ama. Sobra na kasing binibigyan ni Alex ng atensyon ng anak at bumawi siya ng sobra rito. May mga pagkakataon nga na sumasali pa ito sa paglalaro ni na Ikang at Sander. Every weekends ay day off ni Ikang kaya umuuwi siya sa kanila. At tuwing bumabalik siya sa mansyon ay ang daming masasayang kwento sa kanya ng batang si Sander tungkol sa mga bonding nila ng ama niya. Hindi po kayo makatulog, sir? Tanong ni Ikang kay Alex isang gabi nang makita at nilapitan niya ito sa balkonahe. Ikaw pala. Sagot ng lalaki at ngumiti pa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ikang sa ngiti na yon. Nagpapahangin lang. Si Sander ba natutulog na? Tanong pa nito, kaya marahan siyang tumango. Opo sir. Bababa na nga po sana ako para makapagpahinga na rin. Pero nakita ko po kayo rito. Sagot niya. Kumusta nga palang tatay mo? Tanong ni Alex, kaya bahagya siyang nagulat. I'm sorry. Nagpa-background check kasi ako mula nang nagtrabaho ka rito. Kaya alam ko. Agad na wika nito. Kaya tipid na lang siyang ngumiti bago tumango. Hindi naman kasi sikreto ang buhay nila at hindi naman niya ikinakahiya yun. Okay naman po si tatay, sir. Kahit na papaano, nagagawa na ulit niyang igalawang kaliwang pa at kamay niya na paralyzed. Sagot niya. Sinong nagbabantay sa kanya gayong nag-aaral ang kapatid mo? Tapos ikaw naman stay in dito. Tanong ulit ni Alex. Mababait naman po yung mga kapitbahay namin, sir. Lalo na po yung may-ari ng apartment na tinutuluyan namin. Sila pong madalas na tumitingin kay tatay. Sa hapon at gabi naman po ay ang kapatid kong si Rafaela. Sagot ulit niya. Kaya marahang tumango ang lalaki. Ang swerte sa'yo ng pamilya mo. Saad ni Alex. Swerte rin naman po ako sa kanila. Kasi masipag at mabait na bata naman po ang kapatid ko. At mas lalong swerte po kami kay tatay na sobrang nagsakripisyo at nagsikap para sa amin ni Rafaela. Kahit mag-isa lang siya. Kasi nga elementary pa lang po ako nang mawala si nanay sa amin. Tugon niya. Kaya nakangiting tumango ulit si Alex. Alex na lang, Ikang. At pwede bang wag ka nang mag-post sa akin? Nakakatanda kasi masyado.
Wika ng lalaki, kaya mahina siyang natawa. Parang hindi naman po ata tama na tawagin ko lang po kayo sa pangalan niyo, sir. Kasi po, boss ko kayo. Sagot niya. If that's the case, let's be friends. Nakangiting tura ni Alex. Dahil doon ay muling lumakas ang tibok ng dibdib ni Ikang. Ha? Pwede ba yun? Bulong ni Ikang. Bakit naman hindi? Friends din naman kayo ng anak ko. Sagot ni Alex. Pero parang hindi pa rin po ata tama na... Hindi na niya na ituloy pang sasabihin. No buts, okay? Magkaibigan kayo ng anak ko at sobrang thankful ako sa pagdating mo sa buhay niya. Isa pa, wala naman akong nakikitang mali kung magiging magkaibigan din tayo. Pagputol nito, sasabihin niya. Okay, sabi mo eh. And since friends na tayo, pwede bang ako naman ang magtanong? Bakit parang ang lalim ata ng iniisip mo? Tanong ni Ikang. Have a seat. Samahan mo muna ako rito. Nakangiti pa rin na tugon ng lalaki na tinapik pa ang pwesto sa tabi ng inuupuan nitong bangko. Kinakabahan man ay dahan-dahan namang lumapit si Ikang at umupo doon. Iniisip ko lang na sobrang laki talaga ng naging pagbabago nitong bahay at buhay namin mula nang dumating ka. Kung dati parang seryoso at malungkot ang lahat, ngayon naman sobrang saya at sigla na. You're one in a million, Ikang. At sobrang swerte namin na naging parte ka rin ng pamilyang to. Wika ng lalaki na siyang nagpangiti kay Ikang. Sus, ikaw lang naman tong nakasimangot at nagsusungit lagi kaya natatakot lahat ng kasama mo rito. Nakakapangit ang pagsusungit at pagsimangot kaya sanayin mo nang ngumiti. Libre pa, nakaka-good vibes at mas nakakapogi pa. Nagbibiro na saad niya kaya humalakhak ang lalaki. So... Inaamin mo na pogi ako at napupugian ka sa akin? Napapangiti na tanong ng lalaki. Ay, hindi yun ang point ko. Ito naman, ang haba ng sinabi ko pero dun pa nag-focus. Sagot ni Ikang, kaya muling humalakhak ang lalaki. But on a serious note, ikaw ang nagturo sa akin na ngumiti at tumawa ulit. Saad pa nito. Dahil doon ay saglit silang binalot ng katahimikan at nagkatitigan pa ng mata sa mata. Honestly, mula nang mawala sa akin si Elise, akala ko hindi ko na makakaya pa na maging masaya ulit. But when you came, I realized na marami pa palang rason para maging masaya. Seryosong dagdag pa nito. Elise bang pangalan ng mommy ni Sander? Mababa ang boses na tanong ni Ikang. Sa totoo lang ay matagal na niyang gustong itanong at malaman ng tungkol dito. Pero ayaw naman niyang isipin nila na tsismosa siya. Yes, at siya ang una ko sa lahat ng bagay. Sagot ng lalaki. Alam mo, lumaki ako na walang tatay. Hindi kilala ng nanay kong tatay ko kasi dati siya nagtatrabaho sa bar at hindi daw niya alam kung sinong nakadisgrasya sa kanya. But that's okay kasi masaya naman kami kahit pa mahirap ang buhay. Ginawa ni nanay ang lahat para mapag-aral at maitaguyod ako. Kaya nangako ako na magsisikap ako at bibigyan ko siya ng magandang buhay. 4th year college ako nang mawala rin sa akin si nanay. Dahil nagkaroon siya ng komplikasyon sa puso. At si Elise na girlfriend ko since 2nd year college ang naging karami ko sa lahat. Nagawa niya akong itindihin kasi ulila na rin siya gaya ko. Pagkukwento ng lalaki, nanatili namang tahimik si Ikang na nakikinig. Nakakalungkot na hindi man lang niya ako nakitang umakyat ng entablado para tanggapin ang diploma ko. Pero alam ko na kung nasan man siya, proud siya sa akin. Kaya nagpatuloy pa rin ako, lalo na kasama ko pa naman si Elise. Saad pa ng lalaki. Nagtatrabaho na ako noon sa isang aviation company nang mabuo namin ni Elise si Sander.
At first, I thought everything was perfect. Nang isinilang ni Elise si Sander, yun din yung mga panahon na may konti na akong ipon at nagsisimula nang mag-invest sa mga kumpanya, bumili ng stocks. Kasi pangarap ko na magkaroon ng sarili kong kumpanya. Dagdag pa nito. Pero may isang pagkakataon na kinausap ako ni Elise. Umiiyak siya at sinabi na hindi pa daw siya handang maging ina at asawa sa akin. Na napapagod na daw siya kasi wala na siyang ibang ginawa kundi ang alagaan si Sander. At ako na rin, na wala na daw siyang time sa sarili niya. Maybe it's a postpartum. Hindi ko alam. Pero iniwan niya kami ni Sander ng gabing yun. That same night, na-aksidente siya at nawala. Sinisi ko ang sarili ko kasi hindi ko siya napigilan na umalis. Na hindi ko siya naprotektahan. Na hindi ko siya nabigyan agad ng magandang buhay. Na wala akong nagawa para maging kontento siya sa akin. Kwento pa ng lalaki. Kaya agad na umawang ang bibig ni Ekang kasi hindi niya inakala na ganito pala kalalim ang pinanggagalingan nito. For years, I felt empty. Akala ko magbabagong lahat kapag naging successful na ako. Pero na maging successful ako, wala pa rin nagbago. Pakiramdam ko may kulang pa rin. Dagdag pa nito. Alam mo, sa tingin ko, alam ko na kung anong kulang. Mababa ang boses na tugon niya. Ano? Kuryosong tanong naman ng lalaki. Isang tao na muling magpapangiti at magpapasaya sa'yo. Sagot niya. Teka, tinutukoy mo ba ang sarili mo? Natatawa at nagbibiro na tanong ni Alex. La, hindi ah. Ang tinutukoy ko, isang tao na magbibigay ng kulay sa malungkot at boring mong mundo. Isang tao na mamahalin mo gaya ng pagmamahal mo kay Elise. O higit pa dun. Agad na sagot ni Ekang. Bakit naman hindi? Hindi naman imposible na mahulog ako sa'yo. At mahalin ng higit sa pagmamahal ko kay Elise noon. Hindi ba? Seryosong tugon ni Alex na nakatitig pa sa mga mata niya. Pakiramdam naman ni Ekang ay malulunod siya sa lalim ng titig nito. Kaya bago pa siya matukso na halikan ang gwapong lalaki ay tumayo na siya. Medyo late na pala. Kailangan ko na ring magpahinga. Aniya. Nang akmang aalis na sana siya, ay laking gulat niya nang biglang hinigit ni Alex ang braso niya. Nang muli siyang napalingon dito, ay tila nagulantang ang buong pagkatao niya dahil sinalubong siya ng halik ng lalaki. Kapwa sila natigilan at tila naging tuod sa kinatatayuan dahil sa halik. At rinig na rinig din nila ang mabilis at malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Hindi nila alam kung gaano katagal na magkadampi ang mga labi nila. Pero nang kumawala sa halik si Alex, ay tulala pa rin si Ekang. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. But I can't help it. Bulong ng lalaki, tapos ay napabuntong hinanga pa. I've been wanting to kiss you for days now. Hindi ko alam kung kailan, saan at paano nangyari. At alam ko na masyadong mabilis pero masaya talaga ako kapag nakakasama kita. Masaya ako na kasama ka namin ni Sander. Kapag kasi nasa tabi ka namin, parang gaan lang ng lahat. At yung pag-aalaga mo, hindi lang sa anak ko, kung hindi sa akin na rin. It makes me wanna be taken care by you for the rest of my life. Seryoso at puno ng sinseridad na dagdag pa nito, kaya napalunok ng laway si Ekang. Akala ko ba friends lang dapat? Wala sa sarili at utal na tanong naman ni Ekang. Friends nga. Friends muna ngayon. Habang dinadahan-dahan nating mas kilalanin munang isa't isa. Although sure ako na attracted talaga ako sa'yo. Ayaw pa rin kitang ma-pressure. Sa loob na maraming taon,
Ngayon ko lang ulit naramdaman to. At wala akong nakikitang rason para pigilan ng sarili ko. At mas lalong wala akong balak na ipagkait sa sarili ko na muling maging masaya. So let's do it one step at a time. Sagot niya. Pero kasi… Puno ng kaba na usal ni Ikang. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na kailangan ko ng tao na magpapangiti at magpapasaya sa akin? Yung tao na bibigyan ng kulay ang malungkot at boring kong mundo. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo dadalhin ito. But I want that person to be you. Kaya please, buksan mo lang ang puso mo para sa akin. Hayaan mo akong makapasok dyan at patunayan ang sarili ko. Nagsusumamo na saad nito. Napakagat naman si Ikang sa ibabang labi, dala ng labis na kilig. Ikaw ang bahala. Pero hindi ako easy to get Sagot nito na may halong biro, kaya natawa si Alex. Hindi bale, alam ko naman kung paano ka aakitin. Napapangiti at tila nangaakit na sagot nito. Nadahan-dahan pang itinaas ang t-shirt para ipakita kunwari kay Ikang ang abs niya. Uy, ala siya. Bahala ka nga dyan. Matutulog na ako. Puno ng kaba na saad ni Ikang bago nagmamadaling tumakbo paalis. Malakas namang natawa si Alex kasi sobra siyang natutuwa at nakukyutan sa babae. Kaya naman ang gabing yon, pareho silang nakatulog na masaya. May ngiti sa kanilang mga labi at parehong magaan ang kanilang mga loob. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo pang naging masaya at magaan ang lahat. All out kasi kung harutin ni Alex si Ikang at lahat ng kasama nila sa bahay ay natutuwa sa kanila. Siyempre ay lalo na ang batang si Sander na gustong-gusto nang maging mommy si Ikang. Aminado naman si Ikang sa sarili na natutuwa at kinikilig siya sa bagong trato sa kanya ng lalaki. Mommy Ikang, excited na po ako sa surprise po natin kay Daddy. Sana po mapasaya po natin siya. Nakangiting saad ni Sander isang araw pagkarating nila sa opisina ng kumpanya ni Alex para dalhan ito ng lunch. Tsak na matutuwa ang daddy mo, baby. Lalo na kapag nalaman niyang idea mo to. Nakangiting sagot niya. Well, ilang beses na niyang sinubukang sabihin sa bata na wag muna siya nitong tawaging mommy kasi parang hindi tama. Lalo na't hindi pa naman sila ng daddy nito. Pero mapilit ang bata, kaya wala rin siyang nagawa sa huli kung hindi ang hayaan ito kahit pa hindi siya sanay sa ganon. Hello, saan ang opisina ni Mr. Alexander Hidalgo? Nakangiting tanong ni Ikang sa babae sa may reception desk sa lobby nang makapasok na sila. Ano pong pangalan nila? May appointment po ba kayo sa kanya? Tugon ng babae. Wala eh. Ako si Ikang at kasama kong anak niya. May dala lang kaming lunch. Gusto daw kasing surpresahin ng batang daddy niya. Paliwanag ni Ikang. I'm sorry ma'am. Mahigpit na bilin kasi ni sir na wag tatanggap ng bisita. Kasi busy siya ngayon. Kaya hindi ko kayo pwedeng papasukin kung wala naman kayong appointment sa kanya. Wika ng babae. Ha? Pero kasama ko naman ang anak niya. Hindi mo ba siya pwedeng tawagan? Sabihin mo lang na ditong anak niya. Tsak papapasukin kami agad nun. Nakangiting saad ni Ikang. Susubukan ko po ma'am. Pero pwede po bang doon na lang muna tayo maghintay? Wika ng babae na itinuro pa mga silya sa hindi kalayuan. Tipid namang ngumiti si Ikang bago tumango. Naiintindihan naman niya na ginagawa lang nito ang trabaho niya at bilin sa kanya. Halika baby, doon muna tayo maghintay. Nakangiting wika pa ni Ikang bago hinawakan ang kamay ng bata. Sino yun? Yun ba yung yaya ng anak ni sir na girlfriend din daw niya? Narinig niyang bulong nung isang babae na nasa may reception desk din. Oo girl, mukhang dinahilan pang bata para lang magpabida kay sir. Mukhang cheap. At ang cheap pa ng pangalan, Ikang daw.
Narinig niyang tugon ng babae na nakausap niya. Tapos ay tumawa pa ang dalawa. Hindi naman na-offend si Ikang, pero nagdahan-dahan siya sa paglalakad para marinig pa ang mga pag-uusap ng mga ito. Hindi kasi siya makapaniwala na kumalat agad na may something sa kanila ni Alex, although hindi pa naman talaga sila. Girl, baka sa narinig kong chismis, may baldado at palamunin na tatay daw yan. Tapos may pinag-aral pang kapatid sa kolehiyo. Kaya hindi nakakapagtaka na nangarap makasungkit ng mayaman para makaahon sa hirap. Nakakaawa nga si Sir kasi pinag-uusapan at pinagtatawanan siya ng marami dahil nga pumatol siya dyan. Wika nung isang babae, kaya mahina siyang napasinghap. Pero alam mo girl, dati akong bilib kay Sir kasi akala ko matalino. Pero para patulan ng isang yaya? Naku, kine-question ko na tuloy yung respeto ko sa kanya. Imagine, bagay na bagay sila ni Miss Tamara. Ang ganda't yaman na nung girl, tagapagmana ng isang airport at matagal nang may gusto sa kanya pero hindi niya pinansin. Tapos isang yaya na may pamilyang palamunin ng palabagsak niya na hindi pa kagandahan. Nakaka-disappoint. Dagdag pa ng babae. Tapos ay nagtawanan na naman ang mga ito kaya mas lalo siyang nainis at muling lumapit sa mga ito. May napapala ba kayo sa pakikialam sa buhay ng iba? Tanong niya sa mga ito, kaya agad na natigilan ng dalawa. Oh, bakit di kayo makasagot? Ang dali ng tanong, hindi ba? May napapala ba kayo? At sa tingin nyo, ikinaganda nyo ba yan? Alam nyo, bago kayo manghusga ng ibang tao, isipin nyo muna kung mga perpekto at santo ba kayo. Kung tutuusin, mukha pa kayong clown sa kapal ng makeup nyo. Kung subukan nyo kayang huwag gawing agahan, tanghalian at hapunan ng pagiging bitter. Dagdag pa niya. Ma'am, huwag po tayong mag-eskandalo dito please. Kung hindi, mapipilitan kaming tawagin ng guard. Malumanay na wika ng babae kunwari na halatang nang iinis. At totoo naman na mas lalo siyang nainis dahil doon. Mukha ba akong nag-eskandalo? Sinasabi ko lang opinyon ko. Gaya ng pagsasabi ng hindi maganda sa amin na alam kong opinyon nyo lang din. Sagot niya. What's happening here? Sabay-sabay pa silang napalingon sa dumating na si Alex. May kasama nga itong isang magandang babae na mukhang model. Sir, gusto po kasi ni ma'am na puntahan kayo. Sabi ko naman po, tatawagan ko kayo since kasama naman po niyang anak niyo. Ang kaso po, mukhang nainis po siya sa amin kasi gusto niya papasukin siya agad. Ginagawa lang naman po namin trabaho namin, sir. Pagsisinungaling ng babae, kaya sarkastiko siyang natawa. Alam mong hindi totoo yan. Maayos ako nakipag-usap sa inyo. Pero narinig ko kayo na hinuhusgan ako at ang pamilya ko. Kahit nga sarili niyong boss pinagchichismisan niyo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili niyo, ha? Naiinis na giit ni Ikang. That's enough. Madiin na saad ni Alex. Napansin naman ni Ikang na marami nang nakatingin sa kanila, kaya agad siyang nakaramdam ng hiya. Daddy, sabi po nila, cheap daw po si Mami Ikang. Pagsumbong naman ng bata, kaya agad na namutla sa takot ang dalawang babae. Tamara, I'm really sorry. Pero pwede bang sa ibang araw na tayo mag-usap? Mahinahon na pakiusap pa ni Alex sa magandang babae na kasama nito, kaya nakangiti itong tumango. Sure, walang problema. Basta tawagan mo ako agad ha? Sagot nito, bago nagpaalam at umalis na. Agad namang na-insecure si Ikang kasi ayon pala si Tamara at tamang dalawang babae. Sobrang ganda nito. At kayong dalawa, kakausapin ko kayo sa HR pagkabalik ko. Nagbabanta na wika ni Alex bago binuhat si Sander. Let's go. Tila naiinis na pag-anyaya pa ni Alex kay Ikang at sumunod naman ito sa kanya. Bakit ba kasi kayo nagpunta sa opisina na hindi nagsasabi, ha? Tanong ni Alex nang nasa sasakyan na sila. Bahagyang nakaramdam ng kirot sa dibdib si Ikang sa katanungang yon. Kasi pakiramdam niya
ay ikinakahiya siya ng lalaki kahit pa alam niyang hindi dapat kasi nga ay wala pa naman silang relasyon. Daddy, it's my fault po. Sabi ko po kasi kay Mami Ikang, gusto ko po kayong i-surprise ng lunch. Kasi po, lagi po kayong nakikipag-play sa akin kapag nasa bahay po tayo. Tsaka lagi niyo po kaming pinapasyal ni Mami Ikang. Kaya po pinagluto po namin kayo. Sorry po, Daddy. Gusto ko lang naman po na mag-thank you para mas maging happy ka pa po. Sagot ng bata. Kaya tila lumambot agad ang ekspresyon ng lalaki. I appreciate it, anak. At salamat. Pero wala naman kayong kailangan gawin para sa akin eh. Sapat na sa akin yung alam ko na napapasiya ko kayo. Malumanay na wika niya. Pinag-uusapan at pinagtatawanan ka daw ng marami. Kasi akala nila may girlfriend ka na isang yaya. Mababa ang boses na tanong ni Ikang, kaya bahagyang napalingon sa kanya si Alex. Hindi naman mahalagang sinasabit, iniisip ng iba. Mababang boses na sagot ni Alex. Hindi ito sumagot ng oo, pero sapat na yon kay Ikang para makumpirma na tama at totoo ang sinabi ng dalawang babae kanina. Kaya naman mapait siyang napangiti. Alam niya na tama si Alex, na hindi naman mahalaga ang sasabihin ng iba tungkol sa kanila, lalo na yung mga walang ambag sa buhay nila. Pero parang ang hirap sa kanyang isipin na ang respetado at tinitingalang si Alex ay pinag-uusapan at pinagtatawanan na ngayon dahil sa kanya. At ang isa pang mahirap tanggapin ay yung nadadamay ang pamilya niya. Bukod doon, tila ba kusang may nabuhay na insecurity sa kanya. Lalo na nang makita yung magandang babae na kasama ni Alex kanina. Kumpara kasi sa babae na yon ay wala siyang laban. At aminado siya sa sarili na ganung mga babae ang nababagay sa tabi ni Alex. Yung maganda, sexy, edukada at sopistikada. Hindi gaya niya na isang yaya. Hindi ka ba babalik sa trabaho mo, anak? Kung ayaw mo na, magpaalam ka ng maayos sa boss mo. Dahil maayos ka rin yung tinanggap sa bahay nila. Malumanay pero hirap ang boses na wika ng tatay ni Ikang isang gabi na nakaupo sa wheelchair nang lapitan niya ito sa terasa ng munti nilang tirahan. Babalik naman po, tay. Sa ngayon, gusto ko lang po muna sanang makapag-isip-isip. Sagot niya. Biyernes ang araw na nagpunta sila ni Sander sa opisina ng daddy nito. Nang araw ding yon ay pilit niyang iniwasan ng lalaki. Araw ng Sabado ay umuwi siya dahil day off niya. At Lunes na ngayon pero hindi pa rin siya bumabalik sa mansyon. Ilang beses na siyang sinubukang tawagan ni Alex pero hindi niya ito sinasagot. Ginugulo pa rin kasi ang isip niya nung mga nangyari at nung mga nalaman at gaya ng sinabi niya ay gusto niyang makapag-isip sa kung ano ba ang tamang gagawin. Ba kasing nangyari ha? Mula nang umuwi ka rito, ang tahimik mo. Minamaltrato ka ba ng boss mo? Nag-aalalang tanong ng tatay niya. Naku tay, hindi po. Mabuting tao pong makasama ko doon. Sagot niya at tipid na lang nang ngumiti. Akmang magsasalita pa sana siya pero hindi na niya nagawa nang makita ang isang mamahalin at pamilyar na sasakyan na huminto sa tapat ng bahay nila. Bumaba naman doon si Alex na buhat ang anak. Mommy Kang! Masiyang sigaw ng batang si Sander nang makita siya nito. Walang gate ang bahay na inuupahan nila, kaya naman hindi na nagdalawang isip maglakad palapit sa kanila ang mag-ama. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Alex. Nakangiti at magalang na bati naman ni Alex sa tatay ni Ikang. Magandang gabi rin. Ikaw ba ang boss ng anak ko? Sagot nito, kaya tipid ng ngumiti ang lalaki bago tumango. Actually, ayoko po sanang isipin na boss niya ako. Because she's more like a family to us now. Wika pa nito. Nag-init naman ang magkabilang pisngi ni Ikang sa narinig. Alex!
I mean, Sir Alex, ano pong ginagawa niyo rito? Mababang boses na tanong niya. Nag-aalala kasi kami ni Sander sa'yo. Paano hindi ka pa bumabalik at hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Sagot ng lalaki. Mami Ikang, nag-worry po kasi kami ni Daddy na baka hindi na po kayo bumalik. Kaya sinusundo ka na po namin para po makauwi na po tayo. Miss ka na po namin ni Daddy. Di ba po, Daddy? Miss na po natin si Mami Ikang. Wika ng bata. Oo anak, miss na miss natin ang Mommy Ikang mo. Sagot naman ni Alex na seryoso pang tumingin kay Ikang. Can we please talk? Mababa ang boses na pakiusap pa nito. Doon muna ako sa loob. Nakangiting wika ng tatay ni Ikang. Agad namang dumating ang kapatid nito para tulungang maitulak ang wheelchair ng tatay nila. Go ahead na po, Mami Ikang. Talk to Daddy na po. Magsusorry lang naman po siya eh. Nakangiting sagot ng bata na nagpababa pa sa ama. I'll give you privacy na po. Doon muna po kay Lolo at Tita. Dagdag pa ng makulit na bata na mabilis tumakbo papasok sa loob ng bahay na parang sigurado siyang magiging mommy na niya si Ikang at para bang pamilya na talaga sila. Natanggal na sa trabaho yung dalawang babae. Paninimula ni Alex na siyang kinagulat ni Ikang. Ha? Hindi mo dapat ginawa yun. May pamilya ring binubuhay ang mga yun eh. Sagot niya. Sana yun ang iniisip nila bago sila gumawa at nagsalita ng hindi maganda. Tsaka hindi naman akong nagdesisyon nun. Ang HR manager mismo. Sagot ni Alex na napabuntong hininga pa. I'm sorry, Ikang. Nagsusumamo na bulong nito. Po? Bakit naman po kayo nagsusorry? Tanong niya na peke pang tumawa. I know na sumama ang loob mo sa akin. Siguro kasi yung paraan ko ng pagtatanong kung bakit kayo nagpunta sa opisina. Baka iniisip mo na kinakahiya kita. Hindi yon ganun, Ikang. Pero kahit hindi mo sabihin, alam kong nasaktan kong damdamin mo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Paliwanag nito. Naku sir, hindi niyo naman po kailangang humingi ng sorry. Wala po yun sa akin. Hindi po ako nasaktan. Hindi po sumama ang loob ko. At mas lalong hindi po ako nagalit sa inyo. Nakangiting tugon niya. Sir, na ulit ang tawag mo sa akin ngayon. Tapos nagpupo ka na naman. Nang makauwi tayo sa bahay ng araw na yun, halatang iniiwasan mo ko. Nung Sabado, umalis ka na hindi nagpapaalam sa akin. Tapos dapat kaninang umaga pa lang nasa bahay ka na. Pero mukhang ayaw mo nang bumalik sa amin. Sa akin. Ganyan ba ang hindi sumama ang loob at hindi galit? Mahinahon na saad ni Alex. Look, hindi kita kinakahiya. Ayoko lang na marinig mo mga hindi maganda na sinasabi ng iba tungkol sa atin. Dagdag pa nito. Akala ko ba hindi naman mahalagang sinasabi't iniisip ng iba? Tanong niya. Oo nga. At ayos lang kung akong makakarinig ng mga yon. Pero ayoko pa rin marinig mo mismo. Kasi ayoko kitang masaktan. Gusto lang kitang maprotektahan. Gaya ng pagprotekta mo kay Sander. Paliwanag ni Alex. Kaya mahinang napabuntong hininga si Ikang. Sige, aaminin ko na nasaktan ako. Kasi inisip ko na kinakaya mo ko. Pero agad ding nawala yon kasi alam kong wala naman akong karapatan. Dahil hindi nga naman tayo. Sumama rin ang loob ko kasi dinadamay nilang pamilya ko. Okay lang naman kung akong pag-uusapan nila eh. Okay lang kung akong sasabihan nila ng masasakit na salita. Sagot ni Ikang. Pero tama naman sila eh. Parang hindi tama na magkagustong kagaya mo sa isang iyaya lang. Dahil doon naisip ko rin na parang hindi bagay ang isang kagaya ko sa tabi mo. Ang bagay sa iyo ay yung mga kagaya ni Tamara, yung maganda, sopistikada, edukada, mayaman, tsaka hindi ba may gusto sa iyo yun?
Dagdag pa niya na may konting insecurity at selos. Tamara is just a close friend, Ikang. She's lesbian. At kahit pa straight siya at magkagusto sa akin, hindi ko naman mapipilit ang sarili ko na magkagusto sa iba. Sagot ni Alex. At ano bang sinasabi mo na yaya ka lang? You're more than that. Hindi nila lang ang pagiging yaya. Kasi ang mga yaya, madalas mas nagiging ina pa sa mga bata kaysa sa mga totoong magulang. Hindi ba nga? Mas naging magulang ka pa kay Sander kaysa sa akin? Oo, masyadong mabilis ang mga nangyari. Pero ano magagawa ko kung hulog na ako sa'yo? So please, huwag ka namang magpa-apekto sa sasabihin ng iba. Hayaan mo ba na magkasira tayo dahil lang nagpapa-apekto tayo sa opinyon nila? Kung oo, aalis ka na ba at iiwan kami ni Sander? Paano naman kami? Hindi ako papayag na mangyari yun, Ikang. Sinanay mo kami ng anak natin sa presensya mo eh. Kaya panindigan mo naman kami. Mahabang giit pa nito at muntik nang matawa si Ikang dahil sa narinig. Anak agad natin? Bulong pa niya. Pero may halong kilig din dahil nga ang sarap sa ideya na magiging isang buong pamilya sila. Ikang, sorry ulit kung may nagawa man ako na ikinasama ng loob mo. Hindi ako perpektong lalaki, pero nangangako ako na mamahalin, haalagaan at poprotektahan kita. At ang pamilya natin sa paraang alam ko at sa abot ng makakaya ko. Malambing na wika ni Alex, tapos ay humakbang ito palapit sa kanya. Hindi mo ako kailangang sagutin agad. Liligawan kita. Liligawan ko rin ng tatay at kapatid mo. Pero please, umuwi ka na sa bahay kasama namin ni Sander. Miss ka na namin. At kung dati ayaw ko ng maingay, makulit at magulo sa bahay. Ngayon para akong mababaliw na hindi naririnig ang boses mo kapag hindi ka nakikita. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry eh. Ako kasi tong may problema. Ako tong nagpa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Tapos ako tong na-insecure at masyadong mababang tingin sa sarili. Kaya ako dapat ang humingi ng sorry. Kasi ako tong nagpabebe. Sorry, Alex. Nakayuko at naluluha na sagot ni Ikang. Gumaan naman ang pakiramdam niya nang bigla siyang niyakap ng lalaki. At tutunawin ng pagmamahal kong insecurity na yan. Hanggang sa mabaliw ka rin sa akin. Gaya ng kung paano ko nabaliw sa'yo. Maharot na sagot nito. Daddy, kiss mo na po si Mami Ikang. Dami ba pong sinasabi? Tagal-tagal naman po eh. Naiinip na sigaw ni Sander, kaya sabay silang napalingon dito. Nakita nila na nakasilip ito sa pinto, kasamang tatay at kapatid ni Ikang na malawak din ang ngiti sa tuwa. Paano ba yan? Kiss daw kita sabi ng anak natin. Nakangiting wika ni Alex. Kiss agad? Akala ko ba maniligaw ka muna? Sagot ni Ikang. Saka na ako magsisimulang manligaw pagkatapos kitang halikan. Saad ni Alex bago ito yumuko at inangkin nga ang labi ni Ikang. Kinakabahan man ay malugod naman itong tinanggap ng babae at maya-maya pa ay nahanap na lang niya ang sarili na sinusuklian na rin ang halik. Pagkatapos nun ay formal na ring kinausap ni Alex ang tatay at kapatid ni Ikang para nga magpaalam na manliligaw ito. Naging maayos naman ang kinalabasan ng lahat ng gabing yon. At nagawa rin kumbinsihin ng mag-ama na sumama na sa kanila sa pag-uwi si Ikang. Lumipas pa mga araw na mas naging maayos ang lahat. Pagkatapos nga lang ng halos isang buwang panliligaw ni Alex ay hindi na nagpabebe pa si Ikang at sinagot na niya ito. Alam nila na marami pa ring mga tao ang pinag-uusapan at hinuhusgahan sila pero hindi na lang nila pinansin at inisip pa yon. Ang importante lang naman kasi sa kanila ay alam nilang masaya sila at walang inaapakan na ibang tao.
Pagkatapos naman ng 6 na buwang relasyon, tila ba hindi na makapaghintay pa si Alex na maitali na talaga sa kanya si Ekang kasi ay nag-propose na ito na malugod namang tinanggap ng babae. Mahigit 1 buwan lang ang naging preparasyon at nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Simple lang ang naging selebrasyon, mga malalapit lang sa kanilang imbitado. Pero napuno naman ang araw na yon ng labis na galak at pagmamahal. Nagawa rin nilang kumbinsihin ang tatay at kapatid ni Ekang na tumira sa mansyon kasama nila at doon ay naging isang buo, malaki at masayang pamilya sila. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa ni na Alex at Ekang. Nariyan ang magkakaroon pa rin ng konting tampuhan gaya ng ibang relasyon. Pero ang nakakatuwa ay hindi nila pinatatagal ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Kasi pareho silang marunong makinig at pareho silang maraming natututunan. Pagkalipas lang ng mahigit 1 taon bilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng isa pang anak. Isang baby girl naman na pinangalanan nilang Alexandra. At sa pagdating nito sa buhay nila ay mas lalo pang naging masaya at tumibay ang pagmamahalan ng pamilya na binuo nila. Simple man ang kwento para sa iba, ay tiyak na kapupulutan pa rin ito ng mga aral. Mga aral na alam nilang magagamit at madadala nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nilang magkasama. At sana, gaya ng ating mga bida, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang.